ko sa inyo yung mga important reminders na dapat nyong malaman pag kumuha kayo ng DFA passport. So, ang pinakauna is itong be at your choosing DFA Satellite Office 15 to 30 minutes before your appointment. So, sa pagpa-appointment nyo online, namili kayo ng kung saang DFA kayo nagpa-appointment. So guys, kailangan 15 to 30 minutes nandun na kayo mismo sa DFA na kung saan kayo nagpa-appointment. So bawal ang malate, dapat on time kayo. Then dito sa pangalawa, download and print your application form and e-receipt on an A4 size bond paper. So, ito yung ipapakita ninyo sa mismong taga-DFA during your appointment. So, isa ito sa mga requirements na kailangan nyong dalhin pagpunta sa DFA. And so, kung kayo ay nakapagpa-appointment online na, at nabayaran nyo na yan online ang inyong appointment. So, after payment, mag-i-email si DFA sa inyo na kung saan andun yung application form ninyo and yung e-receipt ninyo. Kung kaya ipaprint nyo yan sa A4 size na bond paper. Next naman is prepare the original and photocopies of your IDs and documents. So dito, kailangan dala nyo yung original na mga requirements ninyo at of course may mga photocopies ito. So kukunin ni DFA yung mga photocopies and then i-check din niya yung original na mga requirements. Next naman is you may order your PSA birth, marriage certificates online, pwede sa PSA helpline, at pwede din sa PSA Service. Ayan, so take note dito na hindi na pwede yung mga birth certificate na gamitin ninyo is yung mga birth certificate na naka-NSO pa. So, dapat naka-PSA na yung mga birth certificate. Next naman is, your passport fee is non-refundable and transferable. Ayan, so kung kayo ay nakapagbayad na ng DFA, passport ninyo, so guys, hindi ito ibabalik ni DFA sa inyo pag once na kayo yung hindi nakapunta doon mismo sa site para mag-process. And of course, hindi ito pwedeng ipasa sa ibang tao yung payment ninyo. Kung halimbawa gusto nyo magpa-reschedule sa appointment date ninyo, so kailangan nyo lang mag-request ng bagong schedule at least 3 days, ayan, bago yung confirm appointment date ninyo. Next is dress appropriately for your appointment. So, avoid wearing heavy makeup, colored contact lenses, and too many accessories. So, magdamit kayo ng formal guys. Huwag kayong magdamit ng naka-spaghetti, sleeveless. So, dapat magdamit kayo ng naka-formal. Then guys, applicant's companion might not be allowed inside the Satellite's office premises unless the applicant really needs someone with him or her. Kayo ay may kasama sa pagkuha ng DFA passport, so of course hindi pwede. But then kung kayo ay minor, PWD, senior citizen, so pwede namang magpasama kayo. Pero kung hindi kayo belong dito guys, so kayo lang ang pwedeng pumasok sa loob. Note dito guys na kung kayo ay first time passport applicants, so ni-required ni DFA na mag-present kayo ng PSA birth certificate. So na-discuss ko na to kanina. So, pag once naman na kayo ay magre-renew, so hindi nyo na kailangan pa magdala ng PSA birth certificate. Then, para naman sa mga nag-aasawa na mga babae, so kailangan magdala lang kayo ng PSA marriage certificate. Next is, how much is the passport fee? So guys, pag once na hindi kayo nagmamadali, 12 business days, so yun yung regular, 950 pesos. Then, pag once naman kayo ay nagmamadali, so 1,200 pesos. So, ito ay 7 business days naman. Then, magkaroon kayo ng penalty kung nawala ang passport or napunit or nasira yung passport ninyo. Ang penalty ay 350 pesos. So, what is the validity period of your passport? So, guys, kung kayo ay 18 years old and older, so magiging 10 years yung validity ng passport ninyo. But then, kung kayo naman ay minor applicants, 5 years lang yung valid ng passport ninyo. Ayan guys, ito yung website mismo ni DFA. So, ito yung nakalagay. Valid IDs for passport application. Kung kaya, ito lang talaga yung mga list of valid ID na tinatanggap nila.
So isa-isahin natin ngayon yung mga valid ID na tinatanggap ni DFA. Una, SSS ID or SSS card, GSIS card, UMID card. Ayan, so yung UMID ngayon, may UMID upgrade na. Then next is land transportation. So ito yung driver's license. Then halimbawa may student permit kayo. So accepted naman yan basta naka-card format yan. Next is Professional Regulatory Commission or PRC ID, PhilHealth ID, OWA e-card, Comelec or Voters ID. Then take note dito kung voter certificate naman yung ipapasa ninyo. So kailangan issued yan sa Comelec main office lamang. Next is PNP, Permit to Carry Firearms Outside Residence, Senior Citizen ID, Airman License, Philippine Postal ID, Seafarer's Record Book, Valid or Latest Passport, School ID. So dito naman sa Valid or Latest Passport, para lamang ito sa renewal of passport. Then para naman sa School ID, applicable lamang yan sa mga minor applicants. So paano naman kung mga secondary naman yung ID ninyo? So guys, pag halimbawa naman wala dito yung mga valid ID ninyo, halimbawa may PhilHealth ID kayo or any secondary IDs, so much better na magdala na lang kayo na kumuha kayo ng police clearance or NBI and then isang secondary ID. So ano yung mga secondary IDs? Then, para naman sa may mga national ID card, tulad nitong nasa screen. So, pwedeng-pwede yan. Ipa-xerox nyo lang yan, isang copy at dalhin nyo yung original. Pero, paano naman kung halimbawa wala pa kayong physical card na ganito? Yes guys, pwede pa rin. Kailangan nyo lang mag-login sa inyong egov.ph apps account. Or kaya manood kayo ng tutorial ko kung paano kayo makakuha ng inyong national ID online. I-search nyo lang sa YouTube, how to get national ID online, Jubes Vlog. Lalabas na dyan yung tutorial ko. Pag na-check nyo na online yung national ID ninyo, so screenshot nyo lang yung harap at likod. Then ika-crop ninyo. Then yun yung ipa-print ninyo, harap at likod. Para naman makita ni DFA yung original copy ng national ID ninyo, so mismong sa harapan ng verifier ng DFA sa teller, i-open ninyo yung inyong national ID. Kung kaya dapat may data or load kayo pagpunta nyo sa mismong appointment ninyo sa DFA. Sa DFA website pa rin tayo. Ayan, so scroll natin sa pinakababa. Dito naman, check natin yung passport requirements. Click natin yan. Ayan, so dito, ito yung mga requirements. So, check natin kung alin dito yung mga requirements. So, kung kayo ay adult, then new, bagong passport ang kukunin ninyo. So, click natin yan. Ayan, so ito yung requirements. Kailangan may confirm online application ka. Then, personal appearance, of course, kailangan yon dahil pipicturean kayo doon at magsasign kayo doon. Number 3 is accomplish application form. Then, ang pang-apat, original and photocopy ng inyong PSA, mga birth certificate, marriage certificate is dapat naka-PSA. Tumatanggap din naman sila guys ng local civil register copy kung halimbawa yung PSA certificate ninyo is sobrang labo. Limang requirements is your valid ID. Back tayo. Dito naman tayo sa adult renewal e-passport. Then, sa releasing naman, so ano yung mga requirements na dalhin ninyo pag i-release na yung passport ninyo? Click natin itong requirements for releasing. Ayan, then, core requirements for passport releasing. So, kailangan may original DFA issued receipt kayo. So, wag na wag nyong walain yung ibibigay ni DFA ninyo. And then, of course, your original acceptable ID, dapat dala nyo yan. And then, old passport naman kung kayo ay renewal applications. Then, halimbawa guys, nawala nyo yung receipt.
na binigay ni DFA sa inyo, so the applicant or authorized representative is required to present the notarized affidavit of loss. Ayan, so kung once na nawala nyo yung binigay ni DFA sa inyo na original DFA issued receipt, so kailangan yung magpa-affidavit of loss. And sa loob lamang ng 1 year is kailangan nyo na ma-claim yung passport ninyo. So, pag once na lumagpas na yan ng 1 year at hindi nyo pa na-claim yung passport ninyo, so automatic yan is makakancel.